Kumusta mga brad? Sa panahon ngayon na mamayagpag talaga yung mga 160cc scooter ni Honda. Kasi nga ang pupogi, advance, may recommended, may highly recommended at ang gaganda din ng bounce. Kaya hindi na nakapagtataka na dito sa Pilipinas yan talaga ang pinipili ng mga tao. At Honda din po ang #1 brand dito sa Pilipinas. Opo, dito sa Pilipinas. Pero pagdating sa ibang bansa, medyo mag-iiba na rin ang usapan. Katulad na lang sa Taiwan, sikat nga po doon yung Kymco at SYM. Di ba paring Mar, alam na alam mo yan? Alam ko yan eh. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, kapag sinabing 160cc, iniisip ng mga tao, mga motor ni Honda yan. Kasi nga nandyan si PCX 160, Airblade 160, Honda Click 160, at Honda ADB 160. At lahat nga po ng yan ay talagang kilala. Pero kasi pagdating na sa ibang lugar, lalo na sa bansang Taiwan or sa Taiwan, ibang 160 po ang kilala doon. At ito nga po ay si SYM DRGBT 160 or si Sanyang Motor Dragon Best Technology 160. Doon nga po sa lugar nila kapag sinabi mong 160, yan agad yung nasa isip ng mga tao. Pero dito naman sa Pilipinas kapag sinabi mong 150, ito agad ang nasa isip ng mga tao. Pero ngayon nga po 2023, unti-unti na pong dinadala ni SYM yung ibang pang malakas ang motor nila dito sa Pilipinas. Dati kasi bonus 110 lang sapat na. Pero ngayon, lumilevel up na sila. Syempre lahat naman nagbabago. Nagbabago ang tao, nagbabago ang panahon. Yung binastid mo nga noon, nagbi-business na ngayon. Kaya hindi talaga natin masabi ang panahon. Pero syempre yung motor na pag-uusapan lamang natin ngayon ay yung DRG 160 na sinasabi nga po ng karamihan nasa kanya ng lahat. Kung looks kasi yung pag-uusapan, talagang napaka-pogi niya. Hindi katulad sa ibang motor na halos magkakaparehas yung itsura. Yung mga motor sa Taiwan talagang ang unique ng design. Ito yung klase ng mga motor na kapag dumaan sa harapan mo, mapapalingon ka talaga. Wow! O diba? Mapapalingon ka talaga. Dahil nga po sa sobrang kakaiba ng motor na ito, ang dami na rin Pilipino ang excited dito. At dahil nga po dalawang jet ang ilalabas ngayon SYM dito sa Pilipinas. Ang tanong, what do you do for a living? Ay sorry, iba pala yun. At dahil dyan, pag-usapan na lang po natin kung ano nga bang meron sa kanya at kung gaano nga ba siya kaganda. So ito nga po ang SYM DRGBT 160 na mayroong 158 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, naka-electronic fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Hindi siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 14.6 horsepower at 8,000 RPM, 14.6 Nm of torque at 6,000 RPM. At ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 133 km/h. Pero kapag dinala sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 150 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 7.4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman daw po ng 42 kilometers per liter. Para sa akin, tipid na po yun. Ang sukat na kanyang gulong 120/70/13 sa harap at 130/70/13 naman sa likuran. Paras na po ito naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit dito, ito po ay naka-dual channel ABS. Ang kanyang seat height ay may taas ng 803mm at ang motor na ito ay mayroong kabuang bigat na 135 kg. So kung ating iisipin, mas mabigat pa siya doon sa ADB 160 na mayroon lamang 133 kg. At mapunta na nga po tayo sa iba pa niya mga features. So mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po lahat na talaga nga namang napaka-astig. Ang kanyang gauge panel syempre hindi rin po basta-basta sapagkat ito nga po ay naka-TFT display na meron nga pong auto dimmer. Kapag tirik yung araw, mag-a-adjust yung brightness niya. At ganon din kapag medyo makulimlim. At isa nga po sa pumalakas ang feature sa motor na ito ay ang anti-lift engine hanger system. Na kapag nagpatakbo ka nga po ng mabilis, napaka-smooth pa din ng motor mo. Hindi lumalakas yung vibration niya. At kaya nga din po nito mag 42 degree banking position sa sayad ng siko pero hindi tutumba. Pero mas malupit pa rin yung mga Pinoy. Sa sayad ng utak, pero natutuwa pa. Hindi nyo na nga dapat ginawa, pinost nyo pa. At kung meron nga pong dual channel ABS, meron din po itong TCS or Traction Control System. So ito naman yung mekanismo na kapag dumaan ka sa isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga pong mag-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. At meron din itong zero resistance starter generator. Na kapag ni-start mo naman yung motor mo, napaka-smooth lang niya at andar siya kaagad.
At hindi nga rin po mawawala sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or Idling Stop System. At sa 40,000 pagkakataon nga po, ulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siyang aandar. Syempre ano pa ba, hindi rin po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Cornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman, ito ay gumagamit ng single-sided monoshock. Na yun nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito. Maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung 3 pinaka-importanteng features. Una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng andox. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At ang presyo nga po sa motor na ito ay 105,000 New Taiwan dollar. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 191,000 pesos. Pero syempre yun lang naman po ay presyo sa Taiwan. Pag dinalayan sa Pilipinas, panigurado mag-iiba din na presyo niyan kung dadalhin sa Pilipinas. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre, katulad ng dati, hindi magtatapos ang video nito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam niyo na kung sino yun. So shoutout nga pala kay Christian Julian. Shoutout kay Lester Kinagon. Shoutout kay Alfonso Cartago. Shoutout kay Leonidas Labay. Shoutout kay John Regacad. Shoutout kay John Michael Gonzalez. At pati na rin sa asawa niyang si Jishmel. At sa kanilang kambal na sina Zane Asher at John Tremaine. Shoutout kay Mr. Shoutout kay Nmax. Shoutout kay Jedi Boy. Shoutout kay Motor Vlog TV. Shoutout kay Kemcham. Shoutout kay RC Gaming. Shoutout sa Aldiger family sa Roa City. Shoutout kay Atras Motovlog. Shoutout kay Aru. Shoutout kay Marquez Pieza. Shoutout kay Randy Agustino. Shoutout kay Cyril Miloroso. Shoutout kay Uncle Tikboy. Shoutout kay Melby Ramos. Shoutout kay Roy Vinos. Shoutout kay Gian Martin TV. Shoutout kay Andrew Ora. Shoutout kay Neil at pati na rin sa RTVM Riders. Ingat po mga sir. Shoutout kay James De Castro. Shoutout kay Jade Bondad. Shoutout kay Joland Axel Avila. Shoutout kay Ghost Rosario. Shoutout kay Boss Kambal Motovlog. So hanggang dito na lang muna mga brad at muli ride safe, stay at home at stay safe at syempre, stay alive, bye.